Ayan siya, oh. Oh. I love it. Oh my God! Gagawa tayo ng trending ngayon na graham donuts and graham nest. Yes, eto mga cute na mini donuts at nest cookies ay gawa sa graham crackers. Trending ito ngayon lalo na ang graham nest dahil cute siya tignan, lalo na sa mga palaman na inilalagay. At eto namang graham donuts natin ay naglagay talaga tayo ng frosting. Okay, so gawin natin yung mixture ng ating graham. So meron tayong crushed na graham crackers. Tapos ay maglagay tayo ng kondensada. So, sa dalawang crush na graham crackers ay maglagay tayo ng isang can, yung regular na size. Ito kasi ay malaki. So, kuha lang tayo ng 1 1/4 cups. Okay. Tapos ay haluin natin ito na mabuti. And of course, maganda kung kamay yung gagamitin sa pagmix nito para halong-halo talaga. Tapos kung pansin mo na dry pa rin siya, pwede kang magdagdag ng evaporada. So maglagay tayo. And mix natin yan ulit. And eto na po siya. Ayan yung texture. Oh. Again, kung dry pa po or hindi pa ganito yung texture or hindi pa yung texture niya gusto nyo, ay dagdagan nyo lang ng evaporada or kondensada. O konti-konti lang yung pagdagdag ha, para kontrolado mo pa rin. Okay, so kuha tayo ng 1 tablespoon ng ating mixture. Ayan. Tapos, i-flat natin yan. Tapos, paglagay tayo ng marshmallow, palaman. Or kahit anong palaman gusto nyo. Tapos, bilugin natin. Ayan. Tapos, ay i-coat natin siya ng ating sprinkles. Ayan. Tapos, pwede mo siyang ilagay dito sa cupcake liner. Ayan. So, nagdagdag ako. Meron tayong crushed na Oreo, crushed na graham crackers, milk powder, cocoa powder unsweetened. Pwedeng gumamit ng sweetened at yung ating desiccated coconut. Coconut dito. Oreo. Okay, ang nasa gagawin natin ay ang graham nest. So again, scoop tayo ng 1 tablespoon. Pero hindi na muna natin ito lalagyan ng palaman. So ang gagawin lang natin ay bibilugin lang muna natin ito. Okay. Tapos ilagay natin siya dito sa milk powder. Ayan. Next dito naman sa ating cocoa powder unsweetened. Next sa crushed Oreo. Next sa crushed na graham crackers. Next ay dito sa desiccated coconut. And yes po, pwede naman na isang pang-coat lang. Okay, sa gagawin natin ay ilalagay natin siya dito sa ating cupcake liner. Okay, mas maliit na cupcake liner yung napili kong gamitin. Tapos ay i-press natin yung middle para ma-flat siya at magkaroon tayo ng butas. Ayan. Ayan siya. Okay. Kung gusto nyo na iba yung shape niya or iba yung style, gumamit ng likod na measuring spoon natin. Ayan. So, mas ano siya, mas flat. Ayan. So, gamitin natin yung likod ng measuring spoon natin. Ayan. Ayan. Okay, ngayon naman ay lagyan natin ng palaman. So, kahit anong available sa inyo na spread or jam, yun ang gamitin ninyo. Ako, ang available sa akin ay eto. And yes, pwede kang gumawa ng chocolate ganache kung yun ang feel mo. Eto kasi kung ano lang available sa akin. Tapos, meron tayong mga jam. Meron tayong mango jam. Yan. Ito, strawberry. Ilagay naman natin dito ay tsokolate. Again, pwedeng gumawa ng chocolate ganache. Next ay caramel. Next ay blueberry. Okay, next na gagawin natin ay yung donut na shape. Pwedeng 1 tablespoon lang yung size or laki na gagawin mo. Pwede mo din dagdagan. So, 1 tablespoon na muna tayo. Tignan natin kung okay lang yung size. Okay, so may bilog na tayo. Ay, next na gagawin natin ay
Susundutin natin siya. Yan. Para magkaroon siya ng butas. Tapos, ifo-form na natin siya ngayon. Adjust ka lang para balance. Ayan. Ayan siya. So, okay na ba sa inyong ganyang size? So, gawa tayo ng malaki-laki nito. So, 1 tablespoon and 1/4 tablespoon. Ito ay half tablespoon. 1/4 lang yung kunin natin. Then again, sundutin natin. So, dapat gitna ha. And then, ayusin natin. So, ano mas gusto nyo? Ganito kaliit or eto? Sa akin, eto. Mas gusto ko ganito kalaki. Tapos, i-coat natin siya. So, itong next na gagawin natin ay optional. Gagawa tayo ng frosting. So, meron tayong powdered sugar. Lagyan natin ng konting milk. Ito ay evaporada. Pwedeng gumamit ng water. Okay? Konti lang muna. Tapos, mix natin yan na mabuti. Ito na siya. So, ngayon ay ilagay na natin sa ating mga graham donuts. So, yung donut na ginawa ko ay naglagay ako sa bottom na part ng crushed na graham para hindi po siya dumikit dun sa ating cupcake liner. So, ngayon ay maglagay na tayo ng frosting. Yan. So, lagyan na natin ito ng sprinkles. Ayan. Next ay lagyan natin ng kulay at flavor. So, meron tayong red na food color. Ayun. Po strawberry flavor. Mix natin yan. Mix natin. Lagyan natin. Ayan. See? Sprinkles. Ube. So, meron tayong ube na flavor and white na food color. Sprinkles. Ito naman ay tsokolate. Naglagay lang ako ng cocoa powder. Tapos, eto lagyan natin ng desiccated coconut. Ito naman, chocolate flakes. Gusto nyo na parang ganito, para siyang crinkles, no? May crack siya. Ang gagawin mo lang, pagkabilog mo nito, ay huwag mo agad lagyan ng butas. So, eto ay kanina pa. So, ngayon ay i-press na natin. Pero huwag masyadong matagal din, ha? Okay, tikman na natin. Unahin natin ito. Ayan, no? Yung ating parang mini donuts. Super mini talaga. Okay, tikman natin. Alright. Ang sarap. Kahit napaka-common na. Kasi 'di ba, nag-trending ito nung unang panahon na mga ganito pa. Balls. And yes, ngayon ako nakain ito ulit. And yeah, masarap. Tapos may tsokolate pa tayo. So, nadagdagan yung lasa niya. Sarap pa. Sarap. Sige, ito na lang, yung next natin. Again, sa tsokolate na topping ay pwede naman na gumawa kayo. Kasi talagang iba gumagawa talaga ng chocolate ganache. Ako hindi na ako gumawa para hindi na madagdagan yung trabaho natin kasi ang dami natin ginawa ng mga topping and palaman. Ayan. Wait. Ooh. Ayan siya, oh. Oh. I love it. Oh my God! Chocolatey. Sarap. Okay, tikim pa tayo ng isa. Sige, mangga. Mangga. Bagay. Yeah. Actually, wala akong balak na gumawa nito dahil nga, di ba very common na siya, naging trending siya before dahil kapatid niya yung Graham balls. Pero, lagi ko siya nakikita kapag na-scroll ako and trending talaga siya. Maganda rin tignan kasi, no? Yung donuts. Tapos, actually, magandang idea siya, lalo na sa nest, dahil pwede kang maglagay ng kahit anong palaman na
gooey. Kasi dito, hindi mo yan magagawa kapag gooey masyado yung palaman. So, dapat medyo firm siya para hindi siya mag-leak. And eto din, maganda na naglagay tayo ng frosting. Actually, hindi ko pa nakitaan sa iba na naglagay sila ng frosting ng donut. Usually, usually mga ganito, nagko-coat sila ng gatas, crushed Oreo, meron ba? Tapos, desiccated coconut, cocoa powder. Yun yung common. Hindi ko pa nakitaan na gumawa sila ng frosting na pang donut talaga. Oo nga pala, ang hindi lang natin nagawa dito na common din na ginagawa, yung mag-coat ng melted na tsokolate. So, pwedeng ganun din. Pero, nagawa na natin yung mag-coat ng tsokolate sa nung unang panahon, yung super trending pa yung graham balls. Doon ko siya ginawa. Nag-melted na tsokolate, tapos kinuot natin sa graham balls natin, tapos nag-design pa tayo. Sige, lalagay ko yung link sa description box para makita nyo kung paano natin siya ginawa. And yes, diba? Ang gandang pang-negosyo idea. Super. Pwede sa dessert buffet, pwede ding negosyo mo sa school, sa office, or pwede kang gumawa ng maramihan, tapos pwedeng ikaw yung supplier. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page. Thank you!